So, yun mga tol, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So, palabas na kami sa kagubatan mga tol. Alas 11:40 na ng gabi mga tol. So, dahan-dahan lang kami. Makakalabas rin kami dito mga tol. Medyo mahaba-haba na rin yung nilakad namin. So, success kami mga tol sa pinuntahan namin mga tol. So may karagdagan lakas na ako mga tol para sa pagbalik ko sa kagubatan. Hindi na ako nag-video sa pagdating namin doon dahil ayaw pumayag ng matanda na pinuntahan namin na mag-video ako sa paligid. So private area kasi yun. Dito na lang ako nag-video. So grabe, napakadilim yung dinadaanan namin. At ano pa talaga, napakabundok. Paumanhin mga tol, wala tayong masyadong makikita dahil napakadilim talaga ng paligid, no? Dinadaan kami sa sapa. Abutan siguro kami ng umaga bago kami makalabas dito. Tagumpay yung mission ko sa pagpunta ko dito sa kagubatan, at ipinagkaloob din sa akin yung agimat. Maraming salamat talaga sa binigay sa akin mga tol. So tuloy tayo mga tol hanggang sa makalabas tayo dito. Yan mga tol, grabe yung nilalakad namin mga tol. Sobrang layo talaga yung nilakad namin. So sa awa ng Panginoon Diyos ay nakalabas din kami sa kagubatan mga tol. Dito na kami sa daan. Umaga na, alas 4 na ng umaga mga tol. Magbukang liwayway na. Inabutan talaga kami ng umaga bago kami nakalabas sa kagubatan. Tinitiis ko yung hirap sa paglalakad. Importante ay naging tagumpay ako sa pinuntahan ko. So pinagkalooban ako ng agimat doon sa matanda na sinasabi ko. Dagdag kalakasan para sa kaligtasan mga bihag na nandito sa kagubatan. So actually mga tol, bundok din itong pinuntahan ko, pero ang lamang lang dito sa bundok na ito na pinuntahan ko mga tol dahil secure. So may mga, bago ka makarating doon, may nakamasid sa iyo na mga tauhan ni Tatang. Yung matanda na sinasabi ko, si Tatang. So hindi ko lang sabihin yung kanyang pangalan, basta Tatang. So iwan ko kung paano niya nalaman na ganito na yung trabaho ko. Kaya tinatawag niya ako at binigyan ng konting kaalaman tungkol sa pagdigma. Binigyan niya ako ng, yung sinabi ko kanina, uulitin ko lang, binigyan niya ako ng anting-anting para dagdag kalakasan mga tol. Sobrang basa ng damit ko. Nandito lang yung pinsan ko mga tol, malapit lang sa akin.
Grabe yung basa yung ano ko. Akala ko 4 na oras yung lalakarin. Sobra pa pala sa 4 na oras yung nilakad ko mga tol. Pero sa ngayon ay dito na ako sa daan mga tol. May motor na pababa na dumaan dahil mag-uumaga na. Alas 4 na ng umaga mahigit. So, may mga gising na ng mga tao. Pinuntahan namin dito may baryo dito mga tol na kapatid din ng pinsan ko. So malapit kami sa kanila. Mga ilang kilometro na lang ay makakarating na kami doon. So tinitiis namin yung paglalakbay namin mga tol hanggat sa makauwi kami. So paamanhin sa aking video ngayon, wala tayong makikita sa paligid dahil yun nga ay napakadilim talaga mga tol. So minabuti ko na mag video na lang para may update din ako, at pakishare na lang sa aking mga kasama mga tol para malaman din nila kung ko ngayon. Baka sakaling pagbalik ko doon sa area na kung asaan yung mga kasama ko at yung mga bihag na dinala nila, ay sana magtagumpay ako at mailigtas ko sila at ako'y nagpapasalamat at binigyan ako ng dagdag kalakasan ni Tatang. Nakarating kami doon sa area at nakalabas kaming ligtas mga tol, dahil na rin sa mga tauhan ni Tatang na nagsusubaybay sa amin. So nagulat na lang kami pagdating namin doon ay nalaman kaagad ni Tatang na malapit na kami. So naghanda siya ng kunting salo-salo sa amin at pinadalhan pa kami ng mga pagkain na galing sa kagubatan. So nagpapasalamat din si Tatang sa akin sa mga nalaman niya ng mga ginawa kong kabutihan. So kahit hindi tayo perfecto, minsan ay magkasala din tayo sa lalong-lalo na sa ating isipan, sa ating puso, lalong-lalo na higit sa lahat sa ating pananalita. Minsan ay hindi talaga natin mapigilan kapag bitaw tayo ng mga hindi kaaya-aya at magandang salita, dahil tao lang tayo, ay hindi tayo perfecto. Pero kung kaya natin pigilan natin, hindi tayo bitaw ng salita sa mga kapwa natin na hindi maganda, dahil sila din naman katulad natin ay may damdamin. Lalong-lalo na yung ibang tao na kapag nakakatanggap o nakakarinig ng masasakit na salita ay very emotional. So may mga tao talagang ganyan na emotional, nakarinig ng mga hindi magandang salita, medyo naano sila. Kaya yun nga, katulad ng sinasabi ko, hindi tayo perfecto, pero kung kaya natin pigilan natin na magbitaw ng hindi magandang salita, no? Kahit ako man ay minsan din ay nagkakamali din dahil hindi tayo perfecto. Pero sa tulong ng ating Panginoon ay patuloy na tayong ginabayan, pinatnubayan, at nakagawa tayo ng kabutihan. So yun, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Patuloy niyo pong walang sawang pagsuporta sa akin. Sana ay huwag kayong magsawa mga tol. Sa pamamagitan po ng inyong panonood, natulungan niyo po ako. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Tuloy tayo mga tol sa makaalis tayo dito.